Report naman ng mas nakararaming Pinoy na imbestigahan ng International Criminal Court o ICC ang war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Patunay lang daw yan na marami tayong kababayan na gusto nang malaman ang katotohanan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Mas maraming Pilipino na ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Hindi. Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ginawang survey ng social welfare stations noong Disyembre, lumabas na 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na imbestigahan ng ICC ang mga patayang may kaugnayan sa kampanya kontra droga ng nakaraang Administrasyong Duterte. Mas mataas ito kumpara sa 45% noong March 2023. Bumaba naman sa 21% ang tutol kumpara sa dating 24%, habang 26% ang hindi makapagdesisyon. Sa parehong survey, higit kalahati ng respondents o 57% ang naniniwalang dapat payagan ng gobyerno ang ICC na mag-imbestiga dito sa bansa. Ginawa ang survey mula December 8. Hindi ka paniwala. Hindi ako naniniwala na ganyan kataas yung rate na mga Pilipino na nais pa imbestigahan si Tatay Digong dahil nga sa war on drugs. Accept the fact na yun talaga ang yun talaga ang nararapat na mangyari. Kumbaga crucial. Tsaka bakit iimbestigahan ngayon nga hindi siya nakaupo. Dapat nung patapos pa lang yung term niya, sinimulan na. Ayan na naman tayo sa survey ng SWS. Makita mo kung sino-sino lang yung in-interview. O kaya alam na against kay FPRRD. Ayun yung mga sinurvey. O kaya man set up na kung sino yung mga i-interviewin. Tsaka hindi ganito. Nung December, sige, sabihin na natin nakapasok yung ICC. Ngayon, nagpapasurvey na. Tapos lumabas sa survey nila na maraming Pilipino ang gustong paimbestigahan si Tatay Digong doon sa war on drugs. Ganito kasimple yung konsepto Accept the fact lang. Kumbaga, yun ang nangyari. Mga nanlaban. Kumbaga, yung mga pulis na nandun na mismong nakakita o nandun sa mismong pangyayari, paano naman kung sila yung namatay? Kung sila yung nanlaban na yon naunahan sila o kaya hindi sila magse self defense, di naubos yung mga kapulisan. Kumbaga crucial yon. Tsaka bakit yung presidente si Tatay Digong yung sisisihin nila? Alam ng mga nagbebenta, yung mga namatay na yan, yung mga sindikato na yan na namatay, na nanlaban, alam nila sa sarili nila yung pinasok nila. Alam nila yung consequence niyan na kumbaga illegal, ang kapalit nun posibleng buhay, kasi nga syempre marami silang napeperwisyo at naiingganyong mga tao, lalo yung mga kabataan sa maling landas. Hanggat na nagbebenta sila, marami silang parang kumakalat yung parang yung dumadami, napaparami nila yung nahihilig dyan. So, alam nila sa mga sarili nila, pati ng pamilya nila na nakakaalam at alam naman na nagaganon yung kapamilya na nagbebenta, hinahayaan nila. Tapos, syempre, natural, kahit sa namang bansa, kapag nalamang ganon, huhulihin. Pag nalaban, kahit sa namang ganon kumbaga self-defense na lang. Tsaka, ang kagandahan dun binigyan na yan ng mga babala. Alam naman ng lahat yan ng tao sa Pilipinas noong tokhang, binibigyan ng chance yan. Kumbaga kakatukin o ipapatawag sa barangay para sumuko. Ang ganda nga nun merong ka pang chance kahit marami ka ng na anong tao na lason. So
bakit bibigyan mo pa ng ng survey na para ma-DN si Tatay Digong? Siyempre, ito kasi mga ganito, merong utak sa likod niyan eh. Merong malakas na puwersa o kapit na nagpapaano niyan, na nagpapatuloy niyan, nagpapaimbestiga. Parang ganon. Katulad nga nung ICC, nakapag-imbestiga noong December, kaya nagulat ako. Tapos, syempre nakalikom na yun ng ibang mga ebidensya dun sa parang against kay Tatay Digong. Ayun yung mga iniipon yan, panigurado. Pero kung sasabihin nila, katulad nitong survey na to, na mataas na yung rate, na maraming Pilipino ngayon ang gustong paimbestigahan si FPRRD ng ICC, ang awkward nun. Ilang beses pa ba o ilang times pa bang ipapaliwanag na hindi pwede yan mag-imbestiga? Marami nang nakapag-explain yan. At nilinaw naman sa lahat at alam naman ng lahat ng Pilipino na hindi nga angkop yung ICC o ibang lahi na kastiguhin ang isang Pilipino. At sabi nga rin ni FPRRD, magpapakastigo lang siya dito mismo sa kapwa niya Pilipino. Malaya naman kayong kumbaga litisin si FPRRD, sinabi naman niya basta nga Pilipino. Pero pag ganitong ibang lahi, may ibang intention yan. May ibang may ibang interest. Hindi nyo alam kung ano yung niyan, pumapasok sa mga utak niyan o may mga boss yan. Kasi may mga alliance din sa ibang lugar yan eh. Sa ibang bansa, lalo sa mga superpowers na bansa. Siyempre, pagka nabalitaan na, pinayagan ni kami ng Pilipinas na litisin to si Duterte. Ito tandaan nyo to. Nung panahon ni FPRRD, madaming ginulat yan ng mga politiko sa ibang bansa. Bukod sa maraming pinabilib yan, di nyo ba alam yon? Maraming tao sa ibang bansa, maraming politiko sa ibang bansa at mga leaders ang believe kay Tatay Digong. Kasi nga genius yan eh. Genius yan si Tatay Digong. Kaya maraming humahanga sa kanya. Meron pa nga ako napanood nun, di ko alam kung politiko sa ibang bansa na parang naging naging role model, para bang hanga sa kanya kasi nga napakagaling niya sa politics. Tapos alam talaga yan ng mga leader sa bansa at mga presidente kung gaano kagaling si Tatay Digong. Dito pa kaya sa Pilipinas na kahit tanungin mo pa isa-isa yung mga Pilipino kung ano ang naging buhay nila noong panahon ni Tatay Digong, payapa. Nung nag-survey nga din tayo sa Kalye survey natin noong nakaraan, ang sinasabi nila maayos ang pamamalakad ni FPRRD at straight to the point. Tapos ayun nga, nawala yung mga ganyan kasi nga natakot mga na bumait na. Di ba nga may mga iba pa nga niloloko sa mga TV. Taba mo na, tumaba ka na yung mga adik nung panahon ni Duterte nagtabaan na. Naging naging memes pa kumbaga kasi nga totoo na maraming tumaba noong panahon ni FPRRD. Ako din nababalitaan ko yun kasi wala ako sa wala ako sa lagi sa bahay nagtatrabaho ako sa mall noon. Pero yung mga balita kahit sa mall na chichismisan yung mga katrabaho ko doon, yun nga na talagang maganda ang pamamalakad ni FPRRD. At kung may nababalitaan nga sila na may namamatay, sinasabi ng mga naririnig ko na chichismisan doon na empleyado din, kasalanan kasi nila, sinasabi gano'n, kasalanan daw nung mga addictos kasi nga nagbebenta sila. Kumbaga yun yung consequence nila. Kumbaga magpapakabait ka lang, hindi mo pa ginawa, mas pinili mo pa yung alam mo magdedelikado ka. So ganun nga yung kahit sa ibang bansa, ganun din naman kunyari sa Amerika, magbenta ka doon, kahit taga doon ka, citizen ka doon, huhulihin ka rin. Pagka nanlabang ka, huhulihin ka, talagang tatamaan ka. Nakikita din naman natin sa mga balita yon. So itong sa survey, hindi ko alam kung bakit natuloy to.
merong nasa likod niyan ng ano na yan, ng survey na yan. Tsaka tanga, kung ako lang hindi ako iniwala dyan sa survey ni ano na yan ni Frontline na ay di pala, sorry ni SWS. Tsaka ano yun nga parang iilan lang o yung mga talagang kakuntsaba niyan, yung in-interview niyan, hindi talaga more on Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming nagmamahal kay FPRRD. Madami. Kasi nga nakuha niya yung palasang Pilipino, bukod sa galing nga siya sa hindi mayaman o hindi kilalang politiko, makabayan siya, makapilipino talaga, na kahit hindi na siya nakaupo, pinaglalaban niya yung karapatan ng mga Pilipino at yung ikakaayos ng Pilipinas. At kaya ayaw niya sa PI kasi nga mabubulilyaso ang Pilipinas, maapektuhan ng mga Pilipino. So, tuloy natin to. Hanggang 11 noong 2023 sa 1,200 respondents. Para sa grupo na nagsusulong ng karapatang pantao, patunay lang ang resulta ng survey na matagal na umanong dapat inaresto ang dating Pangulo. Dapat din daw igalang ng ating pamahalaan ang kapangyarihan ng ICC. Ang ICC naman po, hindi yan gumagawa lang no, ng kung sino-sino at ng dayuhan. Pumirma po dyan, ratify po yun ng ating gobyerno. No? At hindi po pwedeng pumipirma-pirma lang tayo nang walang pananagutan. Ayon naman sa isang politika Ano nga itawag dito? Sige, sabihin natin may ICC. Kasi kumbaga ang hirap kasing i-explain sa mga tao na ang awkward ng ibang lahi kasi nga bukod sa may sarili silang policy, yung criteria nila para manghusga ng tao hindi natin alam kung gaano katinding pagsusuri ba, pag-aanalisa o basta yung parang criteria nila para maikulong o malitis ang isang tao. At bukod nga doon, alam naman natin nga na kilala si FPRRD sa buong mundo. So yung mga oligarko dito at mga sindikato, panigurado meron niyang kapit sa ibang bansa. May mga politiko din dito na galit kay FPRRD na may may nakonektado o merong kaalayan sa ibang bansa. So pag nangyari yan, o kung ngayong nangyayari na, malamang pinagtulong-tulungan na naman yan si FPRRD para malaman yan. Kasi wala na siya sa pwesto Kumbaga andaling kastiguhin na sige, ganito ka, pagtulong-tulungan natin yan. Na kasi binangga tayo niyan. Parang ganun. Kumbaga magsasama-sama yan Kumbaga aanuin siya niyan. Parang babalikan siya. Tapos siyempre yung ICC na lang yung pinakaano nila huling alas para makabawi kay FPRRD. Kaso nga ang tanong, kung totoo ba yung survey na to? Alam naman natin, at kahit mag-survey pa tayo ulit sa mga kalye, hindi papayag ang mamayang Pilipino. Kahit hindi na siya nakaupo, nakabakat sa puso at isip ng mga tao na maganda ang pamamalakad niya. Na ganito kasimple Gagawa ka ng maganda yung resulta. Gagawa ka ng mali yung magiging resulta. Parang ganun Kumbaga choice na lang ng tao yung ginawa nila kung mapapasama sila o hindi. Ganun kasimple Tuloy. analysts, lumabas sa survey na maraming Pilipino ang gusto ng malaman ng totoo. I can understand the reason why the people would be favoring it. Not so much because of the legal considerations, not so much because of the legal complications, but so much because what they are more interested at really is to carry out the truth. Pero tama lang din daw ang posisyon ng pamahalaan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ilang beses nang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC. Na naman tayo sa mga political analyst. Tsaka ito si PBBM, ang gulo kasi ang gulo ng
parang hindi diretso yung ano yung sinasabi niya, para bang pagka nararamdaman na mabubulilyaso yung ano niya, yung plano, iibay niya. Kumbaga bago-bago siya ng isip. Siguro alam niya maraming nagmamahal kay FPRRD, kaya siguro tumatahimik. Tapos sige ka, hayaan nating survey para mga tao yung maniwala, at pag naniwala ang mga tao mismo ang mga ano kay FPRRD. Ilang ulit ba natin sasabihin na mahal nga ng mga tao si FPRRD. Talagang ipaglalaban at tatayo sila kay FPRRD dahil nga gusto nila yung yung pamamahala gusto nila yung tao. Kumbaga, ika nga nung pagpasok ni FPRRD o nung panahon ni Tatay Digong, nagkaroon ng panibagong bukas o pag-asa ang Pilipinas at mga Pilipino. Dito kasi kay PBBM, para bang may bumubulong na na tayo ganito, palitan natin, ganito yung gawin natin, ganyan. Sino ba yung mga nasa likod niyan? Si FL Lisa lang tsaka si Tambi. Yan lang naman yung mga bumubulong diyan. At depende na lang talaga kung gusto nilang matuluyan. Makikita naman natin At posible nga siguro yan kasi nga pinapa-atake yung sa survey. Tapos ang pahayag niya hindi niya papayagan. Para bang labas ako diyan pag may nangyaring ganyan. Parang ganoon Kaya ang hirap, ang gulo ng sitwasyon, at napakahirap niyan kay PRRD. Tuloy natin. It's as if the Philippine government, the Filipinos, not the whole country, is admitting to the whole country, to the whole world that our legal system is not working. Maraming complication nga, no? If we allow it, it's as if we are allowing the indictment of our own legal system. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ang hirap nun Ang hirap nung talagang meron akong kasabihan kay FPRRD na tumulong ka na nga, inayos mo na nga yung bansa, tanga na ikaw pa ang masama. Parang ganun nakakaawa si Tatay Digong kasi nga parang parang sa isip-isip ko sana di na lang tumulong kung ikaw pa'y babalikan, kumbaga tumulong ka na lang, ikaw pa napasama. Ang hirap ng posisyon ni FPRRD. Tapos magugulat ka pa may ganitong survey na dumadami daw yung mga Pilipinong gusto nang ipaimbestigahan. Ang awkward tsaka si PBBM di mo alam kung pailalim palihim umatake. Parang patagilid tumingin parang alam niyo yan, yung parang may lihim na galit na napakay na hindi mo alam kung plano niya o plano ng kusinong amuyong nga na nasa paligid niya, na baka nadidiktahan ng mga oligarko. Katulad nito sa yung nasa tag dito, Kamara, madami din diyang alliance si Romualdez, si Martin, si Tambi at si FL Lisa, at syempre si PBBM. Wala namang magagawa nga yan si PBBM sa asawa. Takot nga, kumbaga pagka may pinlano o may pinatupad si PBBM at hindi pumasa sa standard ni FL Lisa Marcos, mag-a-attitude, magkukuhan. Alam niyo naman yung mga babae, ayoko ikanyan, ganito ikayan, ganito ikayan, away, parang ganun Kita nyo nga, nababalitaan nyo, inaaway, sinasampal, binubugbog pa nga daw. Kumbaga, nang himasok na sa trabaho na kumbaga kasi nga asawa niya, siya na yung nagmamaniobra. Kaya hindi natin alam, kasi walang nagpapaalam at palihim kung umatake. Kaya kahit sabihin natin na hindi sila, sino pa nga ba ang
nasa likod niyan, eh sila lang naman yung malakas ngayon. So yun lang para sa akin, nakakaawa si Tatay Digong at ginaganito siya sa likod sa maganda niyang ginawa, eh ganun-ganun na lang kung kastiguhin at gusto pang ipalitis sa ibang lahi.